Ngayon, isang motor, libo-libong kulat. Beginner rider, hindi magandang ideya ang tumalon ng big bike bilang unang motor. Pero after 1 year, masabi kong hindi ako nagsisisi. Ngayon, share ko sa inyo ang naging experience ko sa isang taon na pagmamotor gamit ang big bike. Hatiin ko siya sa pros and sa cons. Una, ang pros. Walang pros sa pag-big bike. Okay, so baka medyo OA yung pagkakasabi ko nun, pero let me explain. Una sa lahat, unless bumabiyahe ka sa expressway, hindi practical ang pag-big bike. It was never practical to begin with. So, bakit? Number 1, cost. Sabihin natin nakamit mo na ang pinaka-inaasam mong big bike. Kaso na-realize mo hindi pa pala tapos doon yung gastos. So, bago pa nagkaroon ng price hike, mahal na talaga ang gas ng big bike. Di na ako maging technical, pero higher compression engine means higher octane ng gas. And higher octane ng gas means mas mahal compare sa green na unleaded. What's more is, mas mataas ang consumption ng big bike. So, for reference, ang Aerox ay kaya umabot ng 40 km per liter, and yung motor ko, which is yung 450NK, ay nasa 18 km per liter. I mean, depende pa rin sa driving style mo, pero that's besides the point. Other than gas, nandiyan din yung maintenance. Gamitin ko ulit as reference yung Aerox at saka NK. So, di na ako iikot sa buong PMS, pero yung Aerox, 1 liter ng oil ang kailangan sa change oil. And yung NK, need 3 liters dahil 2.6 ang nilalagay dito. And mind you, 450cc lang to. Mas malaking cc, mas maraming oil ang kailangan gamitin. And that's just the common example. Andyan din yung gulong, yung brake pads, yung sprocket, and kung ano-ano pa na pwede natin pag-usapan sa mga susunod na video. Number 2, traffic. Kung nakatira ka sa sobrang matao na lugar katulad ng Manila or ng Rizal or sa kahabaan ng kalsada mula Manila papuntang Rizal, yes, I'm talking about yung Ortigas Extension, sasakit yung ulo mo. So, paano ko nasabi? Imagine mo, tirik ang araw, nakabig-bike ka, 7 km per hour lang yung dali ng traffic, at dahil mabagal na yung takbo mo, bumubuga yung fans ng makina mo sa binti mo. Pero, kidding aside, let's go to number 3, height and weight. So, kung pinagpala ka sa height, pwede mong i-skip na to, pero kung katulad kita na 5'4", magigets mo to. Ang average seat height ng big bikes ay nasa 790mm sa taas. And as you can see, tingkad na ako sa sarili kong motor. Aray ko! Sa weight naman, more than 160 kg pataas ang bigat ng karamihan sa big bike. Para makita nyo ang difference, ang Click 125 ay 112 kg lang. Ngayon, baka nagtataka kayo, bro, di mo naman malalapat pa mo kapag umaandar na yung motor. Bro, di mo naman bubuhatin yung motor. Okay, yes, tama ka naman. Pero remember number 2? Yep. Kapag nasa traffic ka na, madadama mo yung struggle sa paggapang mo ng motor. Maramdaman mo din yung bigat sa konting tagilid lang. I mean, may mga exceptions katulad ng cruiser na bababa lang ang seat height, but again, that's besides the point. Maganda din siya kapag nasa parking ka tapos itutulak mo patalikod yung motor, or kapag natumba mo yung motor, na sana hindi naman, mahirapan ka itayo to even with proper technique. Okay, baka na-uumay na kayo sa mga reklamo ko, so dedirektahin ko na. Worth it ba ang big bike? Sagot ko? Hell yeah! Bukod sa minor conveniences na meron ng big bike, pwede ka dumaan sa expressway, pwede ka mag-park sa car slots, yung stability niya kapag nag-long ride ka, hindi yung saya. Sa bawat piga mo, sa bawat kurbadang tinutuhuran mo, sa community na kinabibilangan mo, sa bawat bombang hinihingi sa'yo. Higit sa lahat, ito ay nagpapaalala na kahit papunta ka pa lang, at least may napuntahan at nangamit ka na. Thank you sa pakikinig kung nakaabot ka sa part na to. Soon, gagawa ko ng video kung paano ko nakuha ang first big bike ko or mga tips na natutunan ko as a beginner rider. So, subscribe kung gusto mo makita yun. Ride safe.